Ito ng ikatlong unit ng bagong gawa na ISR o Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Aircraft na bigay ng Estados Unidos sa pamamagitan ng isang grant o donasyon na nagkakahalaga ng 17.6 million US dollars. Taong 2017, dineliver ang unang 2 units. Malaki ang naging gamit nito sa kampanya ng militar kontra terorismo at komunismo. We are able to determine the location of the enemy, the movements of the enemy, so that we are able to relay this information to the grounds. Laking tulong din ng ISR plane sa pagtugon ng gobyerno sa iba't ibang sakuna para malaman ang lawak ng pinsala at ang kinakailangang tulong. Ang ISR plane ay may 140 knots cruising speed at endurance ng mahigit 5 oras na flight time. Kinabitan ito ng mga state-of-the-art sensors at communication system na pwedeng magbato ng mga real-time intelligence at surveillance information. Magiging malaki ang papel nito sa maritime patrol at pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. The capabilities of the C-208 will play an important role in collecting intelligence, surveilling the Philippines' exclusive economic zone. Crucial in the light of an ever-changing geopolitical landscape in the region. Noong nakaraang linggo, tinanggap ng Philippine Navy ang 2 patrol boats mula sa US Navy na sinundan naman ngayon ng brand new na eroplano. We will see more exchanges as the days come. Pinabibilis na ni Defense Chief Gilbert Teodoro ang pagrerepaso sa AFP Modernization Program para may pagpatuloy na ang pagbili ng mga dagdag na gamit ng militar, lalong-lalo na para sa territorial defense. Yeah, definitely that has to be evaluated, no? Because depending on the evolving threat. Yung ating modernization program will also depend on that shift in our strategy. This time, we are focusing on really projecting our defenses to include the 9 features that are being occupied by the Philippines. Nauna nang sinabi ni Teodoro na dapat pag-aralan muli ng AFP ang naisumite nitong bagong listahan ng mga kinakailangan nitong gamit. Mas mabagal na matapos ang review natin, mamahal ang mga gamit, and we have to build up our capabilities as soon as possible. So this cannot be delayed, and we are working day and night. Maliban sa limitado lang ang pondo, gusto ng DND na samantalahin ng gobyerno ang mga tulong na inaalok ng mga kaalyadong bansa para lalong mapalakas ang AFP, lalo pat nahaharap ito sa mga sari-saring banta sa pagdepensa ng ating soberanya. Mula Pampanga, David Santos, CNN Philippines.